napatalsik na natin ang dalawang presidente in EDSA 1 and EDSA 2. Hindi ako maniniwala na hindi natin kaya patalsikin ang masamang damo, ang masamang gobyerno kung gugustuhin natin. Pero hindi po sayang ang okasyon. Ang ating mga mamayan ay lubos ang kanilang kasiyahan in one way because may magigiting na 18 na mga Marines ang lumabas para sabihin ang katotohanan. Yon ang victory ng Pilipinas laban sa Maletagang. Yon ang dapat nating i-celebrate na may pag-asa pa pala dahil ang magigiting na 18 ay tumayo para sa atin. How many of us will have the courage to speak against this evil government, against this most corrupt government in the history of the Philippines? I have served the Duterte administration as a commissioner, as an anti-corruption commissioner. I have not seen corruption as massive, as pervasive, as serious and damaging to the Republic of the Philippines as now. This is the worst situation we are facing. Pero may pag-asa po tayo. Hindi lamang dahil ang ating Vice Presidente Sara Z. Duterte stands as our beacon of hope, but because of the 18 Marines, 2 army dyan, 16 ang Marines. I'm very happy because as a Filipino, ang ating mga dugo ay Pilipino at dapat i-celebrate po natin yan at ikalat sa buong Republika na may pag-asa ang Pilipino. Mananalo po tayo dito sa labang ito. Napatalsik na natin ang dalawang presidente in EDSA 1 and EDSA 2. Hindi ako maniniwala na hindi natin kaya patalsikin ang masamang damo, ang masamang gobyerno kung gugustuhin natin. I invoke Article 2, Section 1 of our Constitution. As a lawyer, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. We are the body politic. Tayo ang people power. We are the sovereign Filipino people, ang pinakamataas na political entity in the Philippine state. Huwag po kayong matakot, lumaban for good governance because we are a government of laws and not of men. Hindi po sila ang hari natin. They are our servants. We are their masters. Remember that, and may this message of mine be shared and spread all throughout the archipelago, from Luzon, Visayas, and Mindanao. I came from Mindanao. I have fought for Mindanao in my long years, in my 57 years as a citizen of the Republic, and I will never allow this government to destroy the Republic through their massive corruption, plunder, and criminal acts. We will hold them accountable. I and some of my friends will file legal action in a couple of days and join the advocacy and the call of the 18 Marines. We stand behind them. We will protect and defend them and file the appropriate cases until justice is won for the Filipino people. Maraming salamat po. Maraming salamat, Brother Attorney. At sa iyong pahayag, Manny Luna. Nandito pa ba si Kuya Eric Celis? Kuya Eric, umuwi na. Brother Ferdi de los Reyes, tanong. Go ahead.
natin, sabi nga ni Atty. Harold, doon tayo sasama, lumalaban sa mali. At kung nakikita nilang tama yung pinapakipaglaban ng UPI, tatanggapin namin sila. Kaya tayo nagkakaisa. Bakit yung sasabihin, i-invite na natin sila lahat eh. Ang dumarating lang lagi, yung supporter ng mga Duterte. Imbitahan natin yung mga dilawag, walang dumarating. Eh, gagawin natin sa buhay natin, magplastikan tayo. So bigyan natin ng pagkakataon dahil dumating, sumuporta sa atin ang ating kaibigan, Atty. Jing Paras. Mga mahal na mga kababayan na andito ngayon, kaya lang naudlot tayo dahil sana kasama natin yung mga magigiting na mga Marines ngayong araw, pero tila kahapon pa lamang sinusubaybayan na sila ng gobyerno, ng mga tiwali sa gobyerno, of course, para hindi makapagsalita. Kasi nasasaktan na sila sa katotohanan. Kaya makita mo ngayon, hindi tayo natuloy dito sa ating programa na parangal ng mga retired military and police generals at iba pang men in uniform na naniniwala at pinaniniwalaan yung mga katotohanan na sinasabi ng mga Marines. So, to the members of the media, ating mga vloggers at ating mga magigiting na mga mamamayan, ito po ang kabulastugan nitong administrasyon. Sinasabi ni Amy Marcos na bangag na kapatid niya. Pag bangag ka daw, talagang papalpakin mo ang pagpamamahala ng ating bansa, mga kababayan. Very clear, may gera ngayon doon sa ikangay Middle East. Sa mga past presidents, nakita nyo, a few months pa lang, ina-anticipate na kung paano tutulungan ang ating mga OFWs. Siguro naalala nyo si former General Roy Simato. Sa 2002 pa lang, sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, may special envoy na tayo doon sa Middle East para i-guide ang ating mga OFWs who are in danger of the war in Iraq at the time. Sa 2020, mayroon ding nangyari po doon sa Middle East. Si Simato na naman pinadala ni Duterte. Pero ngayon, anong pinagawa nito, itong sabi ng kapatid niya, bangag na Marcos? Sinasabihan yung ating mga sundalo, ating mga OFWs, oy, bahala na kayo magtago dyan. Maghanap kayo ng bomb shelter, maghanap kayo ng mga tunnels dyan, itatago nyo na yung sarili nyo. Kasi wala kaming binabalak pang gawin. So, ito pa lang. Tapos, anong iniintindihan niya? Yung remittance ng pera. Paano na yung mga remittance natin? Nagkakagira doon. Kasi baka gusto niyang dagdagan yung sinasabi ng ating mga magigiting na Marines na dinadala di umano yung pera sa kanyang pamamahay. Yun po ang I'm just quoting the statement of the Marines. There was an allegation and
napakinggan nyo na po yung mga sinasabi ng ating organizers, yung UPI, yung mga former generals, nagsabi sila na itong mga Marines, marami pong nadama na eksperyensya, mga aksyon nila galing po sa utos ni former congressman or hindi pa siguro former congressman, Congressman Saldico. Kasi nagtatago lamang si Saldico. At pinapatunayan nila sa isang affidavit na sila ay talagang inuutusan na magdala ng mga maletang pera sa iba-ibang tiwali na mga opisyal. At ang mastermind na tinuro nila ay walang iba kundi ang Pangulo ng Bansang Pilipino. Kasi nagdala daw sila sa Paway, nagdala daw sila sa Forbes Park ng pera. Ito po galing po sa mga statement ng Marines. I'm just quoting from the affidavit. Pero binibigyan sana natin ng parangal sila. They are absent today because they have been under threat dahil sa matinding takot ng mga tiwaling opisyal ay hindi nila pinapayagan na magsalita pa itong ating mga Marines. Kaya today, together with the organizer, ako po ay humihingi ng paumanhin para sa inyo na nandito kayo pero wala yung ating binigyan ng parangal dahil sila po ay they are being in a safe house for fear of their life and limbs because since yesterday may mga findings na ang ating mga kababayan na handler dito na may mga nagsusurveillance na may mga marahas na gagawin laban sa kanila mga kababayan. So bilang isang mamamayang Pilipino at dating nagsiservisyo din sa gobyerno, I've been in the government for 35 years. Ang huli ko pong trabaho ay bilang political advisor ng ating dating Pangulo na kawawa naman. By next week, March 11, he will be 1 year in jail doon sa ibang bansa. Sa buong istorya ng Pilipinas, magmula pa sa mga ninuno natin, lumaban sa mga dayuhan, lumaban sa mga kalaban ng ating bansa. Ngayon pa lang tayo nakakita ng isang presidente na walang pagmamahal sa kapwa Pilipino. This is the first time na ang isang Pilipino, decorated Pilipino, nagserbisyo, maraming nagawa si President Rodrigo Roa Duterte. Ay kinidnap lang basta-basta. In violation of the Constitution, his right to abode, his Bill of Rights, at ito po ay nilapastangan ng gobyerno na ito at dinala po sa ibang bansa para doon litisin at doon siya kinulong. Na buhay naman ang ating hustisya. Buhay naman ang ating judicial system. Mayroon ngang isang incident, yung si Kian de los Santos. Pinaslang yon doon sa war on drugs, pero bakit nakakulong yung mga perpetrators? So, ibig sabihin, gumagana ang ating hustisya. Pero, hinikayat nila na talagang pilitin, nahulihin at illegally arrested si President Rodrigo Roa Duterte because natatakot sila na habang kanyang presence sa ating bansa ay makakalap ng mga taong bayan na maniwala sa kabulastugan ng gobyerno ni Marcos
at baka maulit uli ang ating People Power 1 na natalsik yung tatay niya na sinasabi ni Willie Monsod, it is the most magnanakaw under the Guinness Book of Record, yung Marcos Sr. Pero dahil sa maumol at mabait na puso ng ating dating presidente, isang pangulo dati na tinalsik ng ating bansa dahil sa pagnanakaw, pinagbigyan pa ng ating dating pangulo, nilibing sa libingan ng bayani, maski hindi siya, maski yung si Marcos Sr. hindi bayani dahil minamanipulate niya yung pagka-hero niya. Kiniklaim niya na hero siya doon sa gera. Pero maski na ganun, hindi siya isang bayani, pinagbigyan pa rin sa mabuting ng ating dating Pangulo, PRRD, na ipalibing sa mga bayani, mga katabi ng mga bayani dyan sa libingan ng mga bayani. So these are things na dapat ilagay sa bawat isang mamamayan na wala nang pag-asa itong ating bansa. We are now on the brink of being thrown out of the precipice ng isang bangin. Kulang na lang itulak tayo, maski hangin na lang siguro magtulak sa akin ay mahuhulog na po tayo. Kaya I'm so happy na nandito po kayo ngayon, right mind, same-minded with us, na isusulong natin ang pagbuklod-buklod at i-denounce natin ang mga kabulastugan nitong administration ni Marcos. Yun lang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Mabuhay po ang ating sinusulong na reforma sa ating bansa. Good morning. Bayan kong Pilipinas. Ang isa pa natin kaibigan, pagbigyan natin, magbibigay ng maikling pahayag.